Magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung quality seeds, yung kalidad ng binhi, lalo na po yung certified seeds. So dahil po sinasabi po ng government sa mga seminar natin na kapag gumamit ka ng certified seed ay madadagdagan ang ani mo ng 5 to 10%. Ibig sabihin, 5 hanggang 10 sako din yan kung aani kayo ng 100 sako. So paano po ba nakakaapekto yung paggamit ng certified seeds doon sa ating ani? So alamin po natin. So bali ito nga po, sa 1 kilong binhi po, ayon po sa pag-aaral ay inaabot ng 40,000 na buto. At itong kung tatanim kayo ng 40 kilogram na binhi, ibig sabihin, magkakameron tayo ng butil na 1.6 million, 'yan. So gano'n po kadami kung 40 kilos na binhi ang gagamitin po natin sa 1 hektaryang palayan. Pero ito rin po ayon sa Official Standard for Seed Certification sa Philippines ng Bureau of Plant Industry National Seed Quality Control Services, kung saan sila ang nagsusuri ng mga binhi. Meron po silang standard na sinusunod na ang certified seeds daw po, ang kapuruhan niya ay 97%. So, gano'n siya ka-pure. Ibig sabihin kung RC18 yung variety, 97% doon ay talagang RC18. So, merong 3 lamang na hindi RC18. Pero pinapayagan po nila na merong magkahalo na other varieties o mahaluan ng iba pang variety yung, kunyari RC18. So, ang sinasabi nila dito, kada 500 gramo ng isang variety ay pinapayagan nilang magkahalo ng 10 ibang variety o ibang klaseng palay. So, gano'n po so 10 for every 500 grams. Okay, so ngayon po kuwentahin po natin kung ilan ang magiging halo lahat. So 40 kilogram na binhi, 1.6 million na buto. Sabi nga kung 500 gram, ang halo ay 10 ibang variety. So kung 40 kilos na binhi po ang ating itatanim, meron tayong halo na 800 other varieties. Iba't ibang variety ho 'yan, o puwedeng halimbawa ay isang variety, gano'n ho kadami ang halo niya, 800. Ngayon kung yung 800 na halo na yun na butil ay mag-uhay ng 12 uhay, ibig sabihin 9,600 na uhay yung naandon sa palaya natin. At yung 9,600 na uhay na yun, kung magbubutil ito ng tigda 200, aabutin ng 1,920,000 na halo. Yun ay sa susunod na taniman kung gagamitin niyo pa rin yung variety na yun. So ibig sabihin, ang katumbas niyan ay 48 kilos na binhi o halos 1 sako na halo ang mapapasama dun sa tinanim niyong certified seeds kung itatanim niyo ulit sa susunod na taniman. Okay po, so paano po ba nakakaapekto ang mga halong ito dun sa palay natin? Simple lamang po ito. Ibig sabihin, kung yung variety niyo ay nasa katamtaman ang paghinog at may mga napahalo dito na mabilis mahinog at matagal mahinog, so yung mga yon ay mga tapo na po yun. Dahil siyempre ang aanihin natin yung pinakamaraming hinog na. So hindi na natin maiintay yung mga huling mahihinog at yun namang mga naunang nahinog ay na yun, kakalat na sa lupa yun. So ayon sa pag-aaral, yung mga yun na hindi sumabay sa pag-ani natin ay inaabot ng 5 to 10%. So ganun po kahalaga na ang paggamit natin ay certified seeds. Kaya nga lamang po ay ang certified seeds po dapat na itatanim natin ay galing sa ating pinagkakatiwalaang seed grower. At baka naman yan ay may mekos-mekos so
gano'n po siya. So 'yun lamang po at, like, share and, subscribe po.